Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Di ba? malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Rimulya. Baka, ano bang tanong? Kasi kung may katagpo ba siya doon, siya lang ba ang kusa na tumambay doon? Bakit, ang tanong bakit 2 beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Di, bakit ang ombudsman ang nagsabi nun? Siguro ang ombudsman ang nakunan ng reaksyon. Diba dapat pulis? Oo nga, no? Dapat kasi, siguro, yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga, mga partido ni Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Di ba? malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Rimulya. Ano ha? Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang, may epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersya ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang... kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control? Ang magiging maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana'y nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun. Oho. Kaya kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa na, tama kayo Kasi sir, no? Opo. yung mga dapat na maibahagi, alang-alang dun sa ikalilinaw ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan, kagaya ng binabanggit natin dito. Opo. Palagi nating binabanggit. Sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano maituturo lahat yun, di ba? Aha. Dahil sa pagkawala Kung ni Joseph tatanungin mo Cabral. ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon, Opo. pero sa nangyaring ito, maaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan, meron tinatawag na yung twist of fate. Opo. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang... kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat Tsak po yun. Di ba? Oho. Hindi naman iisang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga ganun. Well, anyway, ako naniniwala naman sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP ng Cordillera. Tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen. Ano talaga naging dahilan ng naging kamatayan nitong si Yusek Cabral? Hindi lamang yung kamatayan niya mismo, kung hindi yung epekto ng pagkawala Ayan, niya. opo, Kasi nga, nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Oho. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamayan natin, saan na patungo yung mga investigasyon na yan? Ayan, Bakit opo. nangyari itong ganito? Oho. Di ba? Oho. Pero patataka ko na doon sa mga, tama ba yung video footages? Bakit binalot siya ng plastic? Parang Yung parang foil na hindi ko alam eh. Di ba? Ano kaya nangyari doon? No? Ipakita mo nga direct. Ayun, yan, no? Bakit siya kaya binalot ng foil, ano? Paano niyo naman alam na foil yan? Ayun po, yung Ako, hindi ko alam kung ano yan. Baka yan naman talaga yung ginagawa SOP? ngayon Para i-preserve po yung bangka. Parang hindi naman. Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Na-accident, bumagsak Yung body bag, Oo, yung... Ano ba, body bag lang ba yun? O... Ayun, no? Kasi parang binilot siya, no? Di ba? O body bag ba yung ginamit sa kanya? Well, anyway, nagtaka lang ako doon sa nakita nating yung paraan. Ay, nako. Ang sabi naman ni Kong Lian Lebiste Oo. tungkol dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral, ang sabi niya sa kanyang Facebook account,
Yung una niyang post ay, may listahan sa computer ni Yumaong Yusek Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. Okay. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. At sinundan niya, after 7 hours, ang files ni Yusek Cabral ay inaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19. At sa Ombudsman noong November 26, may kopya rin ang DPWH nito. Pero mukhang sabi ng ICI, wala silang kopya nito no? Nakita lang nila. Kaya nga raw humingi sila ng kopya kay Oo. Ano binabanggit mo, Nelson, na si mismong si Kong Lian ang nagbigay ng mga sinasabi mong pangalan ng proponents? Yung galing yung nakuha doon po sa computer. Oo nga. Dahil nakakuha si Kong Lian ng kopya noon, ibinigay niya sa ICI. Hindi po, ipinakita lang. Ipinakita. Nung humarap siya doon, ipinakita At niya. nanghingi nga raw ng kopya. Kasi wala doon silang kopya pala noon. Noon pinakita niya, meron ba kayong kopya nito? Nagtataka nga sila, walang kopya. Pero binigyan sila ng kopya. Binigyan daw po. Doon natin na-interview dito, Sen. Binanggit niya, nagbigay siya ng kopya doon sa ICI. Yun po yung sabi ni Total, Kong Lian. tinitindigan naman ni Kong Lian. Ibig sabihin talaga, binigyan ng kopya ang ICI. Oh, yes. Sa mga po. tweet, Oo. alam ng ICI kung ano yung nilalaman ng computer. Well, Dahil nabigyan na sila ng kopya. maaaring ganun daw po. At nabigyan din ng DPWH. May kopya, May kopya na ang rin po ang DPWH Yung noon. original na copy, nasa kanila pa. May mga lumalabas lang anggulo doon sa computer daw. May mga typo error. Kaya, mahiwagang computer. Kaya nga, Kaya lang, ang magiging problema kasi dyan, alam mo, kung pinag-uusapan natin ay usaping legal, Opo. sino magpapatunay niyan? Authenticate, Yung authentication kasi ay bahagi ng pagbibigay ng probity sa isang nakakalap na ebidensya. yes po. Oo. Kaya nga, pagka ikaw ay may-ari ng ganong kasulatan o anumang klaseng ebidensya, lalo na kung documentary evidence, Opo. authentication ang pinag-uusapan. Karaniwan, maaaring ang isang dokumento may pirma ka, so ipipresenta ka sa harap ng korte at tatanungin ka, ikaw ba ang gumawa nito? Ayun. Oo. Ikaw ba naglahad dito? Ganon. Opo. Meron kang pirma nakalagay rito, pirma mo ba ito? Yun ang authentication Opo. Ngayon, kung halimbawa, listahan lang ang nakita, ngayong wala na si Yusek Cabral, sino mag-authenticate ngayon na siya nga ang may-ari nung nakasulat doon sa computer? Oo. Kasi kahit na laptop niya yun, maaaring sasabihin lang ng iba, oy, naglagay lang kayo dyan. In-insert nyo lang yan dyan, Oo. mga files na yan. So, ang pinag-uusapan natin dyan, yung technical issue ng authentication, doon medyo magkakaroon ng problema dyan. So, yun pala yun. Sa akin lang, opinion ko lang ito. Maring nagkamali ako, pero sa experience ko bilang isang abogado, dyan, Opo. yan ang medyo problematic. Yung area na yun. Opo. Maliban na siguro kung may mga personal secretary siya, Nelson, May magsasabing, yan ay talagang kami po ang nag-save niyan, kami ang gumawa niyan. Yung sinasabi nating pwede rin naman patunayan yung mga digital traces. Ayan, isa po yan. Oo. Kaya naman, hindi mo na mabubura yan Opo. Di ba, pangkaraniwan, pagka meron kang communication galing sa cellphone mo, Ayan. ayan naman, pwedeng sabihin ng korte na kahit di mo patunayan yan we can take judicial cognizance na by technology talagang galing sa iyo yan. Di ba? Ayun. May mga forensic investigations. Oo, yung mga ganyan. Tama. Ay, nako. Well, again, sana magpakaingat po ang Baguio City PNP ang Cordillera sa bagay na ito. At yung maraming tanong sa isipan ng ating mga kababayan, Sen, ay unti-unti masagot sa pamamagitan ng malalimang investigasyon po nila. Kasi maraming tanong talaga yan. Bakit siya pumunta ron? Sino ba yung kausap niya ron? Ayan. Oho. Di ba? Pangkaraniwan kasi kung may kausap ka, ba't ka naman pupunta doon Sa bangin. sa bangin o kaya sa tabi ng ilog? Di ba? Tama po. Ang isa pa kong ipinagtataka ng iba, mismong si Yusek Cabral ang nagsabi sa isang panayam noon pa na siya ay may phobia sa heights.
So, ibig Ano, sabihin, ano? hindi niya kaya, oo, Hindi siya, takot siya sa matataas na, ano. tapos matataas na lugar. O yung Tuba, Benguet, isa sa pinakamataas na lugar sa Baguio yun eh. Opo, yung mga lugar na yan, Oo, narating ko na yun eh. Yung Tuba. Alam mo, pag nandun ka yung ulap na ano mo eh. Ayun po yung pinaka-foggy Napakalamig sites. doon eh. Opo, pinaka-foggy area po yung Tuba Benguet. Oo. Bago kayo makit ng Baguio. Oh. Ngayon, kung totoo na takot siya sa heights, ay ba't naman siya pumunta roon, di ba? At bakit, sino ba yung katagpo niya? No? Sino yung kausap niya? Hindi pang karaniwan yung magtatagpo kayo sa gilid ng bangin o kaya sa... At saka totoo ba yung larawan na parang umupo pa siya doon sa may barandilya ng nung gilid ng karsada? Yun yung hindi yun yung sinasabi. May driver, yung picture ata nung driver yan. Ikaw ba yun? Na nakaupo siya doon sa may barandilya ng... Pero yun ang tinuro kasi ng driver na dito po siya umupo eh. Barandilya ng ano yun. Yung karsada po. Yung di ba semento. semento. Ayun na po yung cliff yung bangin. Umupo siya doon sa may pinakabakal. Batay doon sa picture na pinakita nung driver. Ay, nakakatakot naman Yun yun. na nga po. Kung ako ayaw ko ng ganun eh. Sa kabila nung kung mayroon takot sa anumang height. Well, yun So po. kaya maraming Misteryo. tanong talaga yan. Opo. Yun. Abangan natin sa part po ng Philippine National Police para sila ay maalis yung agam-agam ng ating mga kababayan. Ang iba lang kasi ngayon lumalabas na may parang insinuasyon na siya ay nagpakamatay. Yun ang insinuasyon na lumalabas sa maraming report.